Sa isang maliit na barangay na tila tahimik sa paningin ng iba, may isang pangalan na madalas binabanggit. Hindi dahil sa kabutihan, kung hindi dahil sa takot at galit. Nako, si Carlo na naman. Bantayan niyo ang gamit niyo. Magnanakaw yan. Huwag niyong papalapitin ha. Ganito ang madalas na marinig tuwing may aninong dadaan sa kilid ng mga bahay. At halos lahat ng anino na yon, iisa ang pinaghihinalaan, si Carlo. Isang binatang payat, maitim dahil sunog sa sikat ng araw, at palaging nakayuko ang ulo kapag naglalakad. Hindi dahil nahihiya, kung hindi dahil sanay na siyang hindi tingnan sa mata ng mga tao. Para sa kanila, isa lamang siyang bagay na dapat iwasan. Isang malaking problema, isang magnanakaw. Mula nang mabansagan siyang Carlong magnanakaw, tila iyon na rin ang naging pagkatao niya sa paningin ng lahat. Kahit saan siya magpunta, may matang nakamasid, may bulong na sumusunod, at may pinto na agad na nagsasara. Isang hapon, dahan-dahang pumasok si Carlo sa isang maliit na tindahan. Gutom na siya. Halos 2 araw na siyang hindi nakakakain ng maayos. Tahimik siyang lumapit sa estante. Tinignan ng mga delata. Ang tinapay, ang mga noodles, lahat iyon, tila kay layo sa kanya. Hindi dahil hindi niya kayang abutin, kung hindi dahil wala siyang pambayad. Napalunok siya. Nanginginig ang kamay. Sa isang iglap, mabilis niyang isinilid sa kanyang lumang bagang isang pirasong tinapay. Ngunit hindi siya nakaligtas. Hoy, ikaw na naman? Sigaw ng tindera. Agad siyang hinablot papalabas. Ilang tao ang napalingon. Ilang sandali pa, dumami ang nakapaligid sa kanya. Wala ka na talagang pinagbago. Magnanakaw ka na nga. Sinunghaling ka pa. Walang nagtanong kung bakit. Walang gustong makinig. Tumahimik si Carlo. Hindi siya lumaban. Hindi siya sumagot. Sanay na siya. Matapos siyang itaboy, tahimik siyang naglakad papalayo. Mabigat ang bawat hakbang. Hindi lang dahil sa gutom, kung hindi dahil sa bigat ng mga salitang pinitawan sa kanya. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kanyang araw. Sa isang maliit at halos gumuho ng bahay sa dulo ng barangay, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob, naroon ang dahilan ng lahat. Nakahiga sa lumang kama si Nanay Arlinda. Payat, maputla, at halos hindi na makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Carlo. Punong-puno ng pangunawa at lungkot. "Nanay," mahina niyang sabi. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Inilabas niya ang tinapay. Yupi na, marumi, pero yun lang ang kaya niyang iwi. Dahan-dahan niya itong piniraso at isinubo sa kanyang ina. Habang pinagmamasdan niya si Nanay Arlinda, may kirot na bumalot sa kanyang dibdib. Alam niyang mali ang kanyang ginagawa. Alam niyang bawat pagnanakaw ay lalo lang siyang inilulubog sa tingin ng iba. Pero ano pa ba ang natitira sa kanya? Walang trabaho, walang tumatanggap, walang naniniwala. Para sa mundo, isa siyang magnanakaw. Pero para sa isang taong nakahiga sa harapan niya, isa siyang anak na handang gawin ng lahat. Humigpit ang hawak niya sa kamay ng ina. Sa katahimikan ng gabi, isa lang ang malinaw sa kanyang isip. Kung ang pagiging masama ang tanging paraan para mabuhay ang kanyang ina, handa niyang akuin ng pangalang matagal nang ipinataw sa kanya. Tahimik ang gabi. Ngunit sa loob ng maliit na bahay ni Carlo, bawat paghinga ay may bigat. Mahinang umuugong ang electric fan na halos hindi na umiikot ng maayos. Sa isang sulok, nakahiga si Nanay Arlinda. Nakatitig sa kisame. Tila may gustong sabihin ngunit hindi mailabas. Mula nang dapuan siya ng stroke, kalahati ng kanyang katawan ay hindi na gumagalaw.
at ang kanyang boses ay naging pabulong na lamang ng hangin. "Nanay, kumain ka pa po." Mahina ngunit maingat na sabi ni Carlo habang sinusubuan siya ng kaunting lugaw. Minsan, napapansin niyang tumutulo ang luha ng kanyang ina. Hindi niya alam kung iyon ba'y dahil sa sakit o dahil sa nakikita nitong hirap ng kanyang anak. Ngunit si Carlo, pilit nang umingiti. "Okay lang po ako, Nay. Huwag po kayong mag-alala." Dagdag pa niya, kahit kabaliktaran ng katotohanan. Ngunit bago pa man dumilim ang lahat, may panahon na maliwanag ang kanilang buhay. Naalala ni Carlo ang mga araw na malakas pa si Nanay Erlinda. Masipag itong maglaba at tumanggap ng kung ano-anong trabaho sa kapitbahay. Kahit pagod, hindi ito nawawala ng ngiti. "Anak, mag-aral ka ha, para hindi ka matulad sa akin." Madalas nitong sabihin noon. Ngunit hindi iyon natupad. Maagang tumigil sa pag-aaral si Carlo. Hindi dahil sa ayaw niya, kung hindi dahil kailangan niya ng tumulong. Hanggang sa tuluyan na nga siyang hindi natutong magbasa at magsulat. At pagkatapos, dumating ang araw na nagbago na ang lahat. Isang umaga, tatagpuan na lamang niya ang kanyang ina na nakahandusay sa sahig. Hindi ito makagalaw, hindi makapagsalita. Mula noon, tila gumuho ang mundo ni Carlo. Sinubukan niyang lumaban ng marangal. Naganap siya ng trabaho. Kahit ano, construction, helper, tagabuhat. Pero saan man siya magpunta, iisa lamang ang sagot. "Marunong ka bang magbasa?" "Pasensya na po pero hindi po." "Oh, pasensyahan na lang. Di ka namin pwedeng tanggapin." Sa simula, pinilit niyang umasa. Pero kalaunan, nadagdagan pa ang kanyang pasanin. Dahil sa gutom, minsan siyang napilitang kumuha ng pagkain sa isang karinderya. Doon nagsimula ang lahat. Nahuli siya, at mula noon, hindi na siya binigyan ng pagkakataon na magbago. "Magnanakaw yan. "Huwag niyong papasukin dito." Walang mapapala dyan." Unti-unting nabura ang pangalan niyang Carlo. Napalitan nito ng isang salitang mahirap burahin, magnanakaw. Madalas na sabihin ng mga taong nakakakita sa kanya. Sa bawat pagtanggi ng mundo, mas lalo siyang napipilitang gawin ng bagay na ayaw niyang gawin. Bumalik siya sa kasalukuyan, habang hawak ang kamay ng kanyang ina. "Nay, pasensya ka na po ah." Pulong niya. Mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pilit na nilunok ang sakit sa kanyang dibdib. Hindi niya ginusto ang buhay na ito. Hindi niya gustong kamuhian. Pero sa bawat araw na lumilipas, parang wala na siyang ibang pagpipilian. Tumingin siya sa kanyang ina. Mahina, nangangailangan, umaasa sa kanya. Doon, muli niyang naramdaman ang dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. Kahit mali na ang kanyang paraan. "Hindi kita pababayaan, Nay, kahit anong mangyari," matatag niyang sabi. Sa gabing iyon, muling tumibay ang kanyang desisyon. Kung walang magbibigay sa kanya ng pagkakataon, siya mismo ang gagawa ng paraan. Kahit pakapalit nito, ay ang tuluyang pagkamuhi ng buong mundo sa kanya. Sa barangay na kinalakihan ni Carlo, iisang pangalan na kasing bigat ng salitang kapangyarihan. Si Doña Guada. Kung si Carlo ay kilala bilang magnanakaw, si Doña Guada naman ay kilala bilang pinakamayamang tao sa kanilang lugar. Ang kanyang malaking bahay na tila mansyon ay nakatayo sa gitna ng matataas na pader at bakal na gate. Isang mundong hindi naaabot ng mga tulad ni Carlo. "Umalis ka nga dito, Carlo. Baka pati ang bahay na yan ay manakaw mo pa." Minsang biro ng isang tambay habang nakatingin sa mansyon. Ngunit hindi iyon biro para sa kanya. Matagal nang laman ng usapan ng mga tao ang kayamanan ni Doña Guada. Mga alahas, pera, at ari-ariang hindi maubos-ubos. May ilan pang nagsasabing kahit isang gamit lang ang mawala roon ay hindi mapapansin.
Para sa iba, kismis lang iyon. Pero para kay Carlo, yon ay tukso. Isang hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno, tahimik niyang pinagmamasdan ang bahay ng Donya mula sa malayo. Hindi niya mapigilang isipin ang kalagayan ng kanyang ina. Walang gamot, walang sapat na pagkain, walang kapag-apag-asa. Napahawak siya sa kanyang ulo. Hindi na pwede to. Hindi pwedeng wala akong gawin para kay inay, bulong niya sa sarili. Ilang araw na ring pabalik-balik ang ideyang iyon sa kanyang isip. Pilit niya itong itinataboy. Pero sa bawat pag-ubo ng kanyang ina, sa bawat gutom na kumakalam sa kanyang sikmura, mas lalo itong lumalakas. Isang beses lang, para kay nanay, pilit niyang kinukumbinsi ang kanyang sarili. Ngunit may isang bahagi sa kanya ang lumalaban. Hindi ito katulad ng mga simpleng pagkuha ng tinapay o delata. Iba ito. Mas malaki ang kasalanan at mas malaki ang pwedeng kapalit. Kinagabihan, mas maaga siyang umuwi. Tahimik niyang pinakain ang kanyang ina at inayos ang higaan nito. Habang pinagmamasdan niya si Nanay Arlinda na natutulog, unti-unting tumibay ang kanyang desisyon. Pasensya ka na, Nay, ha? Mahina niyang sabi. Tumayo siya at dahan-dahang lumabas ng bahay. Madilim ang kalangitan. Halos walang tao sa kalsada. Ang ihip ng hangin ay tila may dalang babala, ngunit hindi siya umatras. Isa-isa niyang tinahak ang daan papunta sa mansyon ni Doña Guada. Sa bawat hakbang, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pagdating niya sa mataas na gate, huminto siya sandali. Pinagmasdan niya ang loob. Tahimik, tila walang bantay, ngunit alam niyang hindi ito basta-basta. Umikot siya sa likod ng bahay. Hinahanap ang posibleng pasukan. Doon niya napansin ang isang bahagi ng pader na mas mababa kumpara sa iba. Dito na lang, bulong niya. Maingat siyang umakyat. Pilit na pinipigil ang ingay. Paglampas niya sa pader, agad siyang yumuko at nagtago sa dilim. Masyadong tahimik, kaya naman unti-unti siyang lumapit sa likod bahay. Isang bintana ang bahagyang nakabukas. Huminga siya ng malalim. Ito na ang sandali. Ngunit bago pa niya tuluyang maitulak ang bintana, may kakaibang amoy ang pumasok sa kanyang ilong. Amoy na susunog. Napakunot ang kanyang noo. Tumingin siya sa paligid. At doon niya nakita ang manipis na usok na unti-unting lumalabas mula sa loob ng bahay. Biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. May sunog? Pabulong niyang sabi. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang plano niya, ang dahilan ng pagpunta niya roon, tila nabura sa kanyang isip. Dahil sa harap niya ngayon, hindi na kayamanan ang nakataya, kung hindi buhay. Sa loob ng ilang segundo, tila hindi tumigil ang mundo ni Carlo. Ang usok na una niyang nakita ay mabilis na kumapal. Mula sa manipis na ulap, naging makapal itong ulap na tila lumalamon sa hangin. Maya-maya pa, sumilip ang apoy mula sa isang bahagi ng bintana. Unti-unting lumaki. Unti-unting nagiging mapanganib. May sunog nga, bulong niya. Ngunit walang ibang nakarinig. Napatras siya. Ito na ang pagkakataon niyang tumakas. Walang nakakita sa kanya. Walang nakakaalam na naroon siya. Kung aalis siya ngayon, walang magtuturo sa kanya. Pero habang papaalis na sana siya, may isang tunog ang pumutol sa kanyang desisyon. Isang mahinang sigaw. Tulong! Tulong! Parang tinamaan ng kidlat ang kanyang katawan. Napatigil siya. Napalingon sa bintana kung saan lumalabas ang apoy. May tao sa loob. Biglang pumasok sa isip niya ang mga kwento. Si Doña Guada, ang matandang babae na nakatirang mag-isa sa malaking bahay na yon. Napakuyom ang kanyang kamao. Hindi ko na problema to, pilit niyang sabi sa sarili. Ngunit muli niyang narinig ang hinaing. Mas mahina, mas desperado. At sa isang iglap, naalala niya ang kanyang ina.
Paano na lang kung si Nanay Erlinda ang nasa loob? Dahil doon, hindi na siya nag-isip pa. Mabilis niyang itinulak ang bahagyang nakabukas na bintana at pumasok sa loob ng bahay. Agad siyang sinalubong ng makapal na usok. Napasinghap siya at napahawak sa kanyang dibdib. Halos hindi siya makahinga. "Nasaan ka?" sigaw niya. Kahit hirap na hirap, walang sagot, tanging kaluskos ng apoy at pagputok ng kahoy ang maririnig. Maingat siyang gumapang, pilit na iniiwasan ang apoy na unti-unting kumakalat. Mainit ang sahig, masakit sa balat ang hangin. "Lola, naririnig niyo po ba ako?" Muli niyang sigaw. At doon, sa isang sulok, may nakita siyang anino, isang matandang babae, nakahandusay sa sahig, halos hindi na gumagalaw. "Donya," bulong niya. Mabilis siyang lumapit, kahit nanginginig ang katawan. Hinawakan niya ang matanda. Mahina pa ang pulso, ngunit buhay. "Sandali lang po, ilalabas po kita," sabi niya, kahit halos mawala na siya ng lakas. Inalalayan niya itong buhatin. Mabigat, ngunit pinilit niya. Sa bawat hakbang papalabas, pakiramdam niya ay mas lalong lumalakas ang apoy. May mga bahagi ng kisame ang nagsisimula ng bumigay. "Konti na lang," hinihingal niyang sabi. Halos wala na siyang makita. Ang usok ay sumisiksik sa kanyang baga. Ang init ay tila sinusunog ang kanyang balat. Ngunit hindi siya tumigil. Sa uling lakas na natira, naabot niya ang bintana na kanyang pinasukan kanina. Dahan-dahan niyang itinulak papalabas ang katawan ng matanda. Saka siya sumunod. Pagbagsak nila sa damuhan sa labas, halos mawalan siya ng ulirat. Humiga siya sa lupa, hinihingal, inuubo, at nanginginig. Ngunit kahit pagod na pagod, agad siyang gumapang papunta sa matanda. "Gising po! Gising po!" paulit-ulit niyang sabi. Ngunit walang tugon. Wala pang ilang sandali, nagsimula nang dumating ang mga tao, mga kapitbahay na nagising sa kaguluhan. "Sunog! May sunog! Tumawag kayo ng bombero!" Ngunit sa gitna ng ingay at takbuhan, may isang bagay na agad na napansin ng lahat. Si Carlo, nakahiga sa lupa, katabi ng matandang babae. Sa loob ng bakuran ng nasunog na bahay, unti-unting nagbago ang ingay ng mga tao. Napalitan ito ng bulungan, at maya-maya, "Anong ginagawa mo dyan? Magnanakaw ka! Ikaw na naman!" Siya yan. Siya ang may kagagawa nito. Napapikit si Carlo. Sa kabila ng kanyang ginawa, sa kabila ng kanyang isinugal na buhay, iisa pa rin ang tingin sa kanya ng mundo. Magnanakaw. Hindi pa man tuluyang nawawala ang apoy sa bahay ni Doña Guada. Mas mabilis pang kumalat ang apoy ng paratang laban kay Carlo. Siya yan. Walang ibang gagawa niyan kung hindi siya. Magnanakaw nga. Nagsunog pa. Sigurado, papasok yan para magnakaw tapos nadisgrasya. Sunod-sunod ang sigaw ng mga tao sa kanya. Walang pahinga. Walang puwang para magpaliwanag. Pinilit na tumayo ni Carlo. Nanginginig pa ang kanyang tuhod at hirap huminga dahil sa usok na kanyang nalanghap. Sugatan ang kanyang braso at may bahid ng uling ang kanyang mukha, pati na rin ang kanyang damit. Hindi po ganun, pilit niyang sabi, ngunit mahina ang kanyang boses. Halos lamunin ng ingay ang galit ng mga tao. May isang lalaking lumapit at itinulak siya. Manahimik ka! Nahuli ka na sa akto, pagdadailan ka pa? Napatras si Carlo at bumagsak sa lupa. Wala siyang lakas para lumaban. Hindi rin niya alam kung papaanong ipagtatanggol ang kanyang sarili. Tinulungan ko siya. Mahina niyang bulong. Tila sa sarili na labang. Ngunit walang gustong makinig. Sa kilid, may ilang taong nakatingin sa walang malay na Doña Guada na agad ay sinakay sa sasakyan para dalhin sa ospital. Ngunit kahit wala pa itong malay, tila nahusgahan na ang buong pangyayari. At si Carlo ang naging sentro ng sisi. Dapat pinabarangay na yan eh. O kaya naman ipinapulis.
para matapos na ang problema dito sa lugar natin. Hindi na dapat pinapalampas ang mga ganyang tao. Bawat salita ay parang kutsilyong tumatama sa dibdib ni Carlo. Unti-unti siyang tumayo. Pilit na binubuo ang natitirang lakas. Hindi na siya sumagot pa. Hindi na siya tumingin pa sa mga tao. Dahan-dahan siyang naglakad papalayo. Walang pumigil. Walang nagtangkang intindihin. Para sa kanila, malinaw na ang lahat. Sa bawat hakbang niya pauwi, tila mas bumibigat ang kanyang katawan. Hindi lang dahil sa pagod at sugat, kung hindi dahil sa bigat ng kawalan ng hustisya. Ganito pa rin, bulong niya. Kahit anong gawin ko, ganito pa rin ang tingin sa akin. Pagdating niya sa kanilang bahay, agad siyang napaupo sa sahig. Hindi niya na nagawa pang tumayo. Napansin kaagad ni Nanay Erlinda ang kanyang kalagayan. Kahit hindi makapagsalita ng maayos, kitang-kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Nanay, paus na sabi ni Carlo. Pasensya ka na po ah. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Tahimik, mabigat, puno ng pagod at pati na rin sakit. Sinubukan ko po. Kumuha ng tama. Pero, nanginginig niyang sabi. Pero mali pa rin po ako sa kanila. Walang boses si Nanay Erlinda. Ngunit dahan-dahan itong iniangat ang kamay at hinaplos ang mukha ng kanyang anak. Isang simpleng galaw, ngunit sapat na para maramdaman ni Carlo na hindi siya nag-iisa. Maigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, tila yun na lamang ang natitira sa kanya. Ang pagmamahal ng isang taong hindi kailanman humusga. Ngunit sa labas ng kanilang maliit na mundo, iba ang katotohanan. Kinabukasan, mas lalo pang lumala ang usapan. Ang dating bulong ay naging lantaran. Ang dating duda ay naging paniniwala. Si Carlo, hindi lang basta magnanakaw yun, kung hindi isang kriminal na dapat ay parusahan. At sa gitna ng lahat ng iyon, unti-unting nabuo sa isip ni Carlo ang isang desisyon. Kung ganito rin lang ang tingin sa kanya, baka mas mabuti pang tuluyan na lamang siyang mawala. Hindi para takasan ang kasalanan. Kung hindi para takasan ang mundong kailanman, ay hindi siya tinanggap. Kinabukasan, tila mas mabigat ang hangin sa buong barangay. Ang usapan patungkol sa sunog ay hindi na lamang bulong. Ito'y naging sentro ng bawat kwentuhan. At sa bawat kwento, iisa ang pangalan na paulit-ulit na binabanggit, si Carlo. Sa maliit na ospital na pinagdalhan kay Doña Guada, tahimik ang paligid. Amoy gamot at antiseptic ang hangin. Sa loob ng isang silid, nakahiga ang matandang babae. Mahina, ngunit unti-unting nagbabalik ang malay. May ilang taong nagbabantay, mga kamag-anak at ilang barangay officials na nais malaman ang katotohanan. Isang mahinang galaw ng kamay ang napansin. Gumagalaw siya, pulong ng isa. Unti-unting nagmulat ng mata si Doña Guada. Mabigat ang kanyang pakinga, ngunit malinaw ang bakas ng pagkalito sa kanyang mukha. Ano pong nangyari, Doña Guada? Agad na tanong ng isang babae. Sandaling natahimik si Doña Guada. Tila pinipilit alalahanin ang nangyari. At ibinabalik pa ang kanyang ulirat, kasama na rin pati ang kanyang lakas. Sunog, mahina niyang sabi. Opo, nasunog po ang bahay ninyo. Pabuti na lamang po at nahilabas kayo. Sagot ng isa. Biglang kumunot ang noo ng matanda. Nasaan siya? Tanong niya. Po? Sino po? Yung lalaki. Mahina ngunit mariin niyang sabi. Nagkatinginan ng mga tao. Si Carlo po ba ang tinutukoy niyo? Tanong ng isang barangay tanod. Tumango si Doña Guada, kahit hirap. Nasaan siya? Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng silid. Donya, siya po ang pinaghihinalaan. Hindi na natuloy ang sasabihin ng lalaki. Naku, hindi. Biglang sabi ng matanda. Kahit mahina ang boses, ay merong diin. Hindi siya ang may gawa. Lalong natahimik ang lahat. Siya ang nagligtas sa akin. Dagdag pa niya.
Halos pabulong ngunit sapat na para marinig ng lahat. Parang bumagsak ang mabigat na katotohanan sa silid. "Ano po? Sigurado po ba kayo?" tanong ng isa. Dahan-dahang tumango si Doña Guada. Kung hindi dahil sa kanya, baka patay na ako ngayon, sabi niya. Ang sunog, nagsimula sa kandila. Kandilang naiwan ko. Mahina niyang paliwanag. Unti-unting nabuo ang buong kwento. Hindi magnanakaw, hindi kriminal, kung hindi isang taong naglakas loob pumasok sa apoy para magligtas ng buhay. Sa labas ng ospital, mabilis na kumalat ang balita. Parang apoy rin itong kumalat, ngunit hindi nagalit ang dala, kung hindi hiya. Nako, hindi pala siya ang may gawa. Tinulungan lang pala niya si Doña Guada. Grabe, nagkamali tayo. Isa-isang natahimik ang mga taong dati maingay sa paratang. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang taong walang kaalam-alam sa pagbabagong ito. Si Carlo. Sa kanyang maliit na bahay, tahimik siyang nag-iimpake ng ilang gamit. Lumang damit, kaunting pagkain, at mga bagay na hindi niya kayang iwan. Tumingin siya kay Nanay Erlinda. "Nay, kailangan na po nating umalis," mahina niyang sabi. Walang salita ang kanyang ina, ngunit ramdam niya ang lungkot sa mga mata nito. "Di na po tayo pwede dito. Wala na po tayong lugar dito," dagdag niya. Bago pa siya tuluyang makaalis, may kumatok sa kanilang pintuan. Mahina sa una. Pagkatapos ay sunod-sunod. "Carlo? Carlo! Buksan mo ang pinto." Napahinto siya. Kilalang boses iyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa labas, naroon ang ilang taong hindi niya inaasahang makita. Mga kapitbahay at mga taong minsang nanghuski sa kanya. Ngunit ngayon, iba ang kanilang mga mukha. Wala ang galit, wala ang pagdududa, kung hindi isang bagay na matagal na niyang hindi nakita. Pagsisisi. Carlo? Mahina nilang sabi. "Pasensya ka na." At sa unang pagkakataon, tila nabuksan ang pintuan. Hindi lang ng kanyang bahay, kung hindi ng katotohanang matagal na niyang hinihintay. Nakatayo si Carlo sa pintuan ng kanilang maliit na bahay. Tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang mga taong dati umiwas sa kanya, ngayon ay nakayuko sa harap niya. "Carlo, iho, patawarin mo sana kami." Unang nagsalita ang matandang lalaki na minsang nagtulak sa kanya. "Hindi namin alam ang totoo." Sunod-sunod ang mga boses. "Nagkamali kami sa'yo." "Hindi ka namin pinakinggan. Pinangunahan kami ng galit." Tahimik lamang si Carlo. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit ba? Lungkot? O ginhawa? Lahat iyon ay sabay-sabay na dumaloy sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit ngayon niyo lang ako pinakinggan?" Mahina ngunit diretso niyang tanong. Natahimik ang lahat. Walang makasagot. Dahil alam nilang totoo ang kanyang sinabi. Ilang sandali pa, may isang sasakyang huminto sa harap ng kanilang bahay. Bumaba ang isang babae habang inaalalayan ng isang pamilyar na anyo, si Doña Guada. Mahina pa rin, ngunit buhay, at malinaw ang kanyang mga mata. "Iho," tawag niya. Agad na napalingon ang binata. Daan-daan siyang lumapit, tila hindi pa rin makapaniwala. "Kayo po?" bulong niya. Hinawakan ni Doña Guada ang kanyang kamay. Mahina, ngunit puno ng pasasalamat. "Salamat, iho, sa pagliligtas mo sa akin," sabi nito. "Kung hindi dahil sa'yo, wala na ako ngayon." Napayuko si Carlo. "Ginawa ko lang po ang tama." "Hindi." Umiling ang matanda. "Hindi lahat ay kayang gawin ang ginawa mo." Nilingon ni Doña Guada ang mga taong nakapaligid. "Ang binatang ito, hindi isang magnanakaw. Mariin niyang sabi. Isa siyang bayani." Parang muling tumahimik ang buong paligid. Ang salitang matagal nang naging sumpa kay Carlo na magnanakaw ay unti-unting napalitan. At sa unang pagkakataon,
may bagong pangalan na ibinigay sa kanya. Bayani. Carlo, Muli siyang tinawag ni Doña Guada. simula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Napatingin si Carlo sa kanya, puno ng pagtataka. Ako na ang bahala sa inyo ng iyong ina. Dagdag niya. At magkakaroon ka ng trabaho. Tutulungan kitang matutong magbasa at magsulat. Nanlaki ang mga mata ni Carlo. Pero bakit po? Halos pabulong niyang tanong. Ngumiti ang matanda. Dahil nakita ko kung sino ka. Hindi kung ano ang sinasabi ng iba. Sa likod niya, isa-isang lumapit ang mga kapitbahay. May nag-abot ng pagkain, may nag-alok ng tulong, may mga simpleng ngiti, mga bagay na matagal na niyang hindi naranasan. Sa loob ng bahay, tila naramdaman ni Nanay Arlinda ang pagbabago. May luha sa kanyang mga mata, luha ng saya. Lumipas ang mga araw at unti-unting nagbago ang lahat. Nalaman ni Doña Guada base sa mga kapitbahay ang patungkol sa tunay na buhay nitong si Carlo. Kaya naman wala siyang pagdadalawang isip na tumulong rito, kapalit ng pagtulong nito sa kanya. Si Carlo ay nagkaroon ng pagkakataon, isang bagay na matagal na niyang hinihintay. Sa tulong ni Doña Guada, natuto si Carlo na magbasa at pati na rin sumulat. Unti-unting binuo ang buhay na minsang nasira. Si Nanay Arlinda ay naipagamot na, hindi man kagad gumaling, ngunit may malaki ng pag-asa. At higit sa lahat, nagbago ang tingin ng mundo kay Carlo. Mula sa isang pangalang puno ng galit, naging pangalan na ng inspirasyon. Isang hapon, habang nakatayo siya sa labas ng kanilang bahay, may batang lumapit sa kanya. Kuya Carlo, Sabi nito. Ngumiti siya. O bakit? hindi ka na po magnanakaw, diba? Sandaling natahimik si Carlo. Pagkatapos ay maraan siyang ngumiti. Hindi na, sagot niya. Saka nagawa ko lang naman yun dahil sa hirap ng buhay. At sa simpleng sagot na yon, tuluyan nang nabura ang kanyang nakaraan. Dahil ang tunay na pagkatao ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang pagkakamali, kung hindi sa kanyang kakayahang magbago. At sa puso ng isang binatang minsang tinawag na magnanakaw, isinilang ang isang bagong pangalan. Carlo. Isang taong piniling maging mabuti at maging bayani. Lumipas pa ang ilang mga buwan mula ng gabing iyon na muntikan ng kumitil ng buhay. Hindi lamang ng isang tao, kung hindi pati ng isang pagkatao. Sa parehong barangay na dati puno ng bulong at pangusga, ibang hangin na ang umiihip ngayon. Mas tahimik, mas magaan, at higit sa lahat, mas bukas. Sa isang maliit ngunit maayos na bahay, maririnig ang mahihinang pagbabasa. Dahan-dahang binibigkas ni Carlo ang bawat salita, habang hawak ang isang lumang libro. Katabi niya si Nanay Arlinda. Nakaupo na ngayon sa isang silya. Bagaman hindi pa ganap ang kanyang pagaling, malaki na ang pinagbago ng kanyang kalagayan. Nakakagalaw na siya ng bahagya at paminsan-minsan ay nakapagsasalita na rin ng maayos. Hindi niya akalaing darating ang araw na ganito. Isang simpleng sandali. Magkatabi sila, nag-aaral, walang takot, walang gutom. Sa tulong ni Doña Guada, hindi lamang sila nabigyan ng pagkakataon, kung hindi ng bagong simula. Sa araw, nagtatrabaho si Carlo bilang katiwala sa ilang ari-arian ni Doña Guada. Natutunan niya ang tamang paraan ng pamumuhay. Marangal, tapat, at may dignidad. Sa gabi naman, masipag siyang nag-aaral. Mula sa mga simpleng salita hanggang sa pagbuo ng pangungusap. Bawat letra ay parang hakbang palayo sa dati niyang pagkatao. Ngunit hindi niya nakakalimutan kung saan siya nanggaling. Isang hapon, habang naglalakad siya sa barangay, may napansin siyang batang nakaupo sa gilid ng kalsada. Marumi, tahimik, at tila nag-iisa. Lumapit siya. Anong pangalan mo? Tanong ni Carlo. Yun po. Mahinang sagot ng bata. Bakit ka nandito mag-isa? Wala po kasi kaming pagkain. Mahina nitong sabi. Saglit na natahimik si Carlo.
Parang nakita niya ang kanyang sarili sa batang iyon. Ngumiti siya at iniabot ang kamay nito. Halika, may makakain ka sa amin. At sa simpleng kilos na yon, tila umikot ang mundo. Kung dati, siya ang batang walang malapitan. Ngayon, siya na ang nagbibigay ng tulong. Sa kabilang dako, si Doña Guata ay madalas na nakaupo sa kanyang bakuran, pinagmamasdan ng mga pagbabagong nangyayari sa paligid. Hindi ako nagkamali sa binatang iyon. Bulong niya sa sarili. Dahil sa isang desisyon, isang pagtulong sa gitna ng panganib, nagbago hindi lamang ang buhay ni Carlo, kung hindi pati na rin ang pananaw ng buong komunidad. Unti-unting natutong huwag agad humusga, unti-unting natutong makinig, at higit sa lahat, natutong magbigay ng pangalawang pagkakataon. Habang papalubog ang araw, nakatayo si Carlo sa harap ng kanilang bahay, pinagmamasdan ng kalangitan na may halong kulay kahel at ginto. Tahimik, ngunit puno ng pag-asa. Hindi na siya ang lalaking tinataboy ng lahat. Hindi na rin siya ang binatang napilitang gumawa ng mali para mabuhay. Siya na ngayon ay isang patunay na kahit kaano kadilim ang nakaraan, may liwanag na naghihintay sa dulo. At minsan, sapat na ang isang tamang desisyon para tuluyang magbago ang isang buhay. Ang kwento ni Carlo ay malinaw na paalala na hindi dapat hinuhusgahan ng isang tao base lamang sa kanyang nakaraan o sa nakikita ng iba. Madalas, may mga kwentong hindi natin alam, mga sakripisyo at dahilan kung bakit sila napipilitang gumawa ng mali. Ipinapakita rin ng kwento na ang tunay na kabutihan ay lumalabas sa oras ng pagsubok. Sa kabila ng masamang tingin ng lahat kay Carlo, pinili pa rin niyang iligtas ang buhay ng iba kahit ang kapalit nito ay ang sarili niyang kaligtasan. Isa pang mahalagang aral ay ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Lahat ng tao ay may kakayaang magbago kung bibigyan ng pagkakataon at tamang gabay. Nang may naniwala kay Carlo, doon nagsimula ang kanyang tunay na pagbabago. At higit sa lahat, itinuturo ng kwento na ang tunay na sukatan ng pagkatao ay hindi ang iyong nakaraan, kung hindi ang iyong desisyong gawin ng tama sa kabila ng lahat. Sino nga bang mag-aakala na ang dating binatang tinatawag na magnanakaw, ngayon ay tinitingala, hinahangaan, at naging inspirasyon pa ng marami na tinatawag nila ngayong Carlong Bayani. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!